Magandang araw ho uli sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan natin ngayon ito po. May gap ba sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard? Well, bakit ko po yan nasabi? Kasi nga ho, ang laki ng pagbabago sa ginawa nilang ah, resupply mission. At ayon nga po sa balita, ito po yung balita oh. Kakatiwalaang source. Naiiba raw ang estilo ng isinagawang RORE noong Lunes dahil naging full military operation ito. Oh, isipin mo yun. Bakit naging full military operation yan? Iniiwasan nga po na maggamit tayo ng gray ship. 'Di ba? Iniiwasan ito. Kaya nga Coast Guard sa Coast Guard lang. Gagamit ka ng gray ship, anong plano mo? Ulitin mo yung nangyari noong 2012 nung gumamit na si Pinoy ng gray ship. Although nag-iisa lang ang gray ship noon, pero ngayon ilang piraso. Kulang pa rin, konti pa rin. Kumbaga, hindi pa rin po, hindi nga armado ng mabibigat na armas yan eh. Oh. Kaya sabi ko lang, yan, tama yung hinala ko kanina. So, kumpirmado pala talaga na totoo yung version ng Chinese embassy o ng Chinese yung spokesperson nila na isang barko ng Pilipino at dalawang speedboat ang na-encounter nila. So, eto, bakit? Bakit yun lang po? Nasaan ang Philippine Coast Guard? Hindi ginamit ang alinman sa civilian chartered boats ng Unay sa May. Oh, 'di ba? Yung maliit na 'yan, ginagamit 'yan, inirerentahan 'yan lagi. Oh, hindi po ginamit. Ano ginamit nila? Oh, eto. Kapansin-pansin din ang pagdistansya ng Philippine Coast Guard na karaniwang sumusuporta sa misyon. Oh, 'di ba? Bakit nakadistansya ang Philippine Coast Guard? At maging ito pong si Commodore J. Tariela, sa Twitter post niya, hindi raw sila makapagbigay ng kanilang pahayag sapagkat ito raw po ay activity ng Philippine Navy. Tapos sobrang hilaw ng response ng Philippine Navy at maging nitong Department of National Defense. 'Di ba? Anong problema ninyo? Ba't nyo binago ng ganun-ganun? Oh. Siyempre, inalarma ninyo ang mga inchik doon. Ang masaklap ang kahihiyan nito, Coast Guard lang ng China nagpatiklop sa Philippine Navy. Binigyan nyo lang ng idea na pwedeng lusubin, di ba? Pwedeng lusubin ng mga incheck ang BRP Sierra Madre. Dahil hindi pala kayang lumaban ng mga Navy natin na armado pa ng matataas na kalibre ng baril. Yung maliwanag po dito, pinasok na kayo, nilusob na kayo eh. Hmm. Di ba? Tapos nakipagpambuno lang kayo. Wow. Hindi ko naman sinasabing dapat pinagbabaril nila. Dahil in the first place, hindi po dapat nauwi sa ganyan. Kung solid ang grupo, kung grupo po silang pumapalaot. Sa isang ulat sa pahayagang China Daily, kinumpirma mismo ng China Coast Guard na sinakyan at ininspeksyon nila ang isa sa ating mga resupply vessel. Bahagi raw ito ng utos ng Beijing na hulihin ang umano'y trespassers sa inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea. Para sa internet, 'Di ba? Alam na nga nila na may mabigat na bagong pautot ang China, hindi pa nila sineryoso. Anong gusto nilang palitawin dito? Sabi ni Ron, wala silang armas, nakatago raw. Di meron. Meron. National Affairs Analyst na si Professor Renato De Castro, dapat na itong ituring na pag-atake sa mga tauhan ng ating militar. Tama. This is the highest and most dangerous form of escalation of the Chinese. China should not be doing it because we're at peace with China. So there's no reason for China to inflict this, especially on Filipino servicemen. Exactly. At saka isa pa, meron po tayong existing na agreement sa kanila na nung araw pa, 1970s pa, noong kilalanin ni Apolacay ang One China policy. Ang kapalit noon ay ang
hindi idadaan o hindi gagamitan ng China ng dahas ang mga Pilipino sa panahon na oras na kanilang iginiit ang kanilang claim, yung kanilang 9-dash line. Pero hindi na po ito ginagawa ng China, hindi na kinikilala yung kanilang kasunduan na yan. Bakit? Dahil hindi po pinapaalala ng Pilipinas. Ba't hindi po natin ginagawa? Yan pa yung tanong ko eh. Bakit hindi pinapaalala sa China yung kasunduan na yan? No panahon ni na Mao, ni na Deng Xiaoping. At ito ni Apu Lakay. Samantalang ang China, lagi pong isinusupalpal sa atin ang mga agreement na ginawa sa kanila ng mga nagdaang Philippine presidents. 'Di ba? Anong meron? Anong meron sa Pilipinas? Tapos ngayon meron bang gap etong Philippine? Ito po dapat makarating sa kanila eh. Dapat maparating ito ng PCO. Dahil alam ko nakasubaybay ang mga yan. Kailangan nilang linawin ang insidenteng ito sa mga Pilipino. Hindi po natin hinihingi, i-discuss nila yung kanilang plano, yung operational na gagawin nila. Hindi po. Ang gusto ko lamang po, maging transparent sila sa mga Pilipino. Bakit nagkaroon ng ganyang pagbabagong nakadistansya ang Philippine Coast Guard? Na alam nyo naman na hindi po pwede nating gawin sa ngayon ang gumamit o pumronta ang military, ang Philippine Navy. Bagamat yan ay Philippine Navy action yan dahil yung BRP Sierra Madre ay Philippine Navy yan na barko at commission vessel. Pero ang pinag-uusapan natin dito, hanggat tayo po ay mahina, gumamit ng tamang diskarte. Hindi yung bara-bara. Ano to, para magpaawa sa buong mundo? O para magkaroon ng simula ng malakihang gulo? Okay lang po sana kung kaya na natin eh. Nandun pa tayo sa status na nagpapalakas eh. Napag-iwanan na tayo ng mga karatig bansa natin. Napakaraming taon na nga habulin natin. Abay, masyado huyatang nagmamadali ang Philippine Navy. Nagpamadali sa hukay. Okay lang pong mamatay tayo na lumalaban eh. Basta may panglaban, yung may laban talaga tayo eh. Hindi yung maglalaho lang tayo ng walang saysay. 'Di ba? Para ka lang nalaban tae. Dahil lamang sa kahinaan sa leadership, sa decision making, sa strategy. So, nang nandiyan sa Philippine Navy. Kaya kinakailangan maging transparent kayo. Paliwanag nyo. Pati ang Coast Guard. Ano ho nangyari? Bakit kayo ay nakadistansya? Ngayon, etong ginawang pag-atake, sabi ko nga kaninang umaga, this is an armed attack. Kung tutuusin. Diyan sa ating Philippine Navy. Ay, nako. Tingin din ng isa pang security analyst, dapat nang paghandaan ang posibilidad na subukan din ng China na akyatin ang BRP Sierra Madre. Pwede ho mangyari yan. Kapag nag-board sila doon sa BRP Sierra Madre, ibig sabihin gusto nilang sakupin ang teritoryo ng Pilipinas. Kapag nangyari yan, ibig sabihin kailangan na natin i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Kahit walang armed attack, that is a direct occupation, a direct invasion. Sa Constitution po natin, isa na rin po yan sa ground ng Declaration ng Martial Law. In case of invasion, di ba? Lawless violence. Kaya sabi ni dating Defense Secretary Orly, okay, pakita ko sa inyo kung paano po kaposible na akyatin nila. Ito lang gagamitin nila dyan, oh. Yan lang, gagamitan lang nila ng hovercraft. Dahil ang problema kasi, yung mga barko hindi makapasok doon sa Ayungin Shoal. Yan lang ang gagamitin nila. Hovercraft lang. Makakapasok na sila roon sa BRP Sierra Madre. At pag napasok nila yan, at napasuko nila, etong mga sundalo natin doon, paano na yan? Diba? Di nawalan na naman tayo ng isang teritoryo. Isang napakalaking kahihiyan yan para kay PBBM, sa totoo lang. Imagine, 2 anak ng mga dating presidente, nawalan, naagawan ng China. Oh, nako.
Tinding kahihiyan yan. Palagay ko merong ulong dapat gumulong dito sa palpak na decision making na to na ginawa dyan. Kailangan nang i-rebuild ang BRP Sierra Madre at dagdagan pa ito. Kung meron pa tayo Dapat. may sasadsad na ano, sige na. Total, tayo naman merong, ngayon, sinasabi, baka naman careless tayo. Ay, hindi, inaapi tayo eh. At ang mga wawala sa atin, napakalaki. Yeah. Kaya sa akin, sa tingin ko, it is time, no more Mr. Good Guy. Yeah, no more Mr. Good Guy. Dapat may drastic action na rin tayo laban sa kanila. Dapat daw ay lumaban na rin kung inuutakan at ginitgit na ang Pilipinas. Kung binabanatan tayo ng what do you call this, ng water cannons, bakit hindi rin tayo gumamit ng water cannon? Tapos ipambomba natin yung tubig ng Pasig River para magkaroon sila ng katutak na infection. We cannot ask other countries to fight for us. Correct. Hindi po tayo dapat umasa sa ibang bansa na ipaglaban tayo, na sila ay makipagyera para sa Pilipinas. Ayaw rin naman natin ng gyera. Pero kung tayo po ay papalag na dyan, hindi naman po bago yan na pinapalagan ng China. Hindi rin naman po bago na nakikipagbanggaan talaga ang China gamit yung kanilang, yung Chinese Maritime Militia Vessels, yung CMMV. Sa ibang mga bansa katulad ng South Korea, sa Japan, nakikipagbanggaan talaga sila dyan. Diyan rin ho sa may Pacific Ocean, malapit dito sa may parte ng South America, o sa Chile, sa gilid diyan, Brazil, nakikipagbanggaan sila. O, pumapasok sila sa iisip ng mga to at doon sila nagnanakaw ng mga isda, ng yung mga taklobo, kung ano-anong makukuha nila, tinatangay nila. So pag nakikita sila roon, tinataboy sila dahil hindi naman sila pwedeng hulihin So, kaya lang ginagawa ng mga yan, nakikipagbanggaan sa humuhuli sa kanila, mga talagang walang pinag-aralan Feeling nila, pag-aari nila buong mundo. Hindi kaya yung mga yan inadoktrinahan ni Kibuloy? Tingin nila buong mundo sa kanila. Di ba? So rito sa atin, ano ngayon kung makipagbanggaan na rin tayo sa kanila? Ano ngayon kung makipag-water cannon tayo sa kanila? As long as walang putukan ng baril. Pabahuan na lang siguro ng tubig na gagamitin. We have to fight. We have to be willing to die also. Correct. We have to fight. We have to be willing to die also. Now, ang tanong ni Ron, 73, sa tingin mo, di papalag ang Navy sa BRP? Naniniwala akong papalag ang mga yan. Ilang piraso po sila doon? Ang pinakikita ko sa inyong hover, hindi po ito Coast Guard. Chinese Navy po yan. So, Navy to Navy po ang magbabanatan doon. Di ba? At ako'y naniniwala na hindi po pababayaan ng China na mauwi tayo doon sa may mamamatay na Pilipino. Mabugbog na Pilipino, pwede. Bugbog, hanggang bugbog lang aabutin natin. Lubog barko, banggaan, hanggang ganun lang. Bakit? Kasi po, sinabi ni PBBM, kapag mayroong Pilipino servicemen o mangingisda na namatay dahil sa kagagawa ng China, hindi hahayaan ng China yan para hindi makaporma ang ibang bansa laban sa kanila, pero paulit-ulit nila tayong gagaguhin. Diba? At ang presidente naman po, bilang leader, malaya siyang mamili kung ano ang barometro, hanggang saan ang kanyang pisi. Dahil hindi pwedeng 100 times na puro napuputulan ng daliri ang mga tao natin. Hindi pwedeng 100 times na lagi na lamang pong inaagawan ng armas sila at tayo'y nalalagay sa kahihiyan. Tapos magiging ermitanyo na lang doon at gutom na gutom yung mga tauhan natin dyan sa BRP Sierra Madre dahil hindi tayo makapag-resupply. Successful yung mga ibang resupply natin kahit na nahaharang ng mga barko nila nakakalusot yung mga wooden boats. Pero ngayon, binigyan nila ng pagkakataon na magkaroon ng ideya. Tignan nyo
Binutas pa nila yung rubber boat, yung isa. Oh. So matinding kahihiyan. Sana ito po yung naiisip na maigi ng ating kung sino yung pinuno diyan sa Philippine Navy. 'Di ba? Linawin nilang maigi ito. Diyos ko po, nakakahiya ang nangyaring ito. Tapos manahimik na sila. Wag na nilang i-divulge ang mga plano nila kung anong gagawin nila. But as much as possible, tigilan nila ng Philippine Navy ang pagpronta diyan. Hanggat hindi natin kayang makipagbasagan ng barko, dahil kokonti lang ang atin, manahimik muna sila sa mga lungga nila. Hayaan nila yung unang disenyo ng pag-deliver o gamitin po nila yung helicopter ng Coast Guard. Merong barko ang Coast Guard, merong barko ang Navy na po pwedeng gamitin na doon po yun ang magkakarga ng mga supplies at ang mga tao. Minsan ang nagawa yan ng 2001 December. Nagbigay ng mga pamasko dyan. Bakit hindi ulitin ngayon? 'Di ba? Ano ba 'to? Ano 'tong kalokohan na ginagawa nila? Yung mapanganib pa at napakadali, very, very vulnerable. Alam naman nila po ng Navy natin, ang diskarte ng mga incheck, cabbage technique. Papaikutan ka, kukuyugin ka. Tapos pumunta kayo ron mag-isa. Ay anak ng putya, para kayong pumasok. Para kang isang baboy na pumasok sa kuta ng mga leon na gutom. Ano nangyari? 'Di ba? Sasakmalin ka talaga. Pero kung marami sana uli, ang sinasabi nga natin dapat dagdagan dito ang Coast Guard natin. No. Tapos yung mga wooden boats na 'yan, wag nilang lalayuan. Pagka sumisingit yung China, di magdikit-dikit din sila, 'di ba? At kapag ikaka-cabbage technique na sila, then saka po sila naman diskarte lang. At magpalit ng makina ng mga barko nila para maging mabilis din. Yung mas mabilis pa sa mga ginagamit na makina ng Chinese Coast Guard. Kaya tayo nauunahan nadadali tayo sa dangerous maneuvers Ang bagal ng takbo natin So kung ito po ay identified weakness, palitan nyo yung makina o dagdagan nyo. 'Di ba? I-address nyo yung mga weaknesses. Sabi, ang tanong, bakit napaghandaan ulit ng China ang RORE? Simple lang yan kasi, unang-una, meron pong satellite tracker. Okay, nakikita nila yan, ang mga barko na gumagalaw. Nakikita nila, oy, ito, military vessel ito, Philippine Navy ito. Identified yan Merong system yan na identifier. No, dapat nagpapatay tayo. Gawain ng China yan Nagpapatay. 'Di ba? Para hindi sila makita, maging invisible sila sa dagat. And then masusurpresa na lang na, oh shit, nakaharang na pala sa daan. O dapat ganun din tayo. 'Di ba? Hindi 'yun sabi natin may nag-espiya, hindi doon nila nakita 'yan. May tracker 'yan. Tapos nakatambay lang po kasi ang ano ho kasi dito, ang Scarborough Shoal not Scarborough Shoal, sorry. Ang Ayungin Shoal sa bandang unahan pa nito. No, sa bandang unahan pa ay naandun po ang Mischief Reef na isa ho sa naval base ng China. At malapit lang yan sa Ayungin Shoal. So, dito po sa pagitan ng Ayungin Shoal at pagitan ng yung isang pinagtatagpuan nila palagi na isa rin sa mga shoal dyan, kalimutan ko yung pangalan nun Diyan po, inaabangan na sila. Dahil diyan nagtatagpo-tagpo ang Coast Guard at ang Philippine Navy unay sa May 1, unay sa May 2 na chartered wooden boats. At doon nakasakay yung mga personnel ng Navy. Di ba? Ba't nila binago? Dapat nga ginawa pa nilang 4 yung wooden boats para sigurado may reserba pag may naharang. Tapos yung Coast Guard natin na 2 lagi ang bumubuntot. Dapat dinagdagan natin ito. 'Di ba? I-reschedule, kulang tayo sa tao. Dahil kulang tayo sa barko dahil ginamit sa pag-alalay doon sa mga mangingisda. Dapat po in-schedule na. Wala na nga alalayang mangingisda doon.
then dito naman tayo sa RORE. Hindi ang isang malaki hong palaisipan sa akin sa totoo lang, bakit nakadistansya ang Coast Guard? At eto hong si Commodore Tariela hindi makapaglabas ng pahayag. Bakit? Anong meron? Nagkaroon ba ng pagbabago na itsipwera muna ang Coast Guard? 'Di ba? Kasi nga sinabi sa balita, naging pure military activity. Sabi, yes, of course, Carlos Miranda. Kailangan nating tumiwala. Siyempre, kung ikaw mapagmatsyag, noong nawala ang US, pumasok ang China, kita mo nang wala sa lugar ang mga ginagawa, tayo pa ang binabaliktad. Correct. Now, yung tanong tungkol doon sa ilan ang percentage ng tiwala ko sa US na ipagtatanggol tayo, 10 ang aking tiwala sa kanila. Pero uulitin ko lang po, kailangan munang may mamatay ang sabi ng Pangulo bago natin i-avail. Bago natin po tawag dito, ito ngang Mutual Defense Treaty, bago natin i-invoke. Pero para sa akin, dapat po in-invoke na ng presidente natin yan. Nito lang na pinasok ang ating Philippine Navy, i-invoke niya na yan. At least ang Amerika, kung talagang willing, malalaman natin kung puposisyon sila. 'Di ba? Ay nako. Yun nga rin ang tingin ko dyan, Devi. May nagmagaling ng desisyon. Bakit? Para may maibida? Well, hindi po ako nagtataka dyan. Tandaan nyo ito. Marami pong mga opisyalis, na matataas na opisyalis ng ating sandatahang lakas na graduate ng Beijing. 'Di ba? Sabi ni Merlita Corpus. Sir JDB, alam na po ba ni PBBM? Ang alin po? Ito po bang insidenteng ito? Of course! Walang malilihim sa presidente. Dahil nagbabasa siya ng dyaryo, nag-i-internet yan, nagti-Twitter si PBBM. Hindi man sa kanya sabihin ng DND at ng DOTR, kasi DOTR may control diyan sa Coast Guard eh. Pero makikita ng presidente yan sa mga balita. Ilihim man sa kanya yan ni Bersamin, makikita niya pa rin yan. Siyempre, diyan pa yung anak niya, si Sandro. Bukod doon, yung iba pa, si Vinny. Diba? Ay, nako. So, abangan natin yung mga susunod na mga development dito sa issue ito. Pero sa akin, tingin ko may gap etong dalawang ito, which is maling-mali. Ay, nako. Pinapahamak nila ang ating presidente sa totoo lang. Pinapahirap nila yung lagay ng ating Pangulo. Paano ihahandle ang lumalala na sitwasyon diyan sa West Philippine Sea? Ano ang meron tayo na pwede nating magamit pang leverage sa China? Ibig sabihin, anong meron tayo na dapat katakutan ng China para ikonsidera na magsitahimik? Sa akin lang effective po na naipapahiya natin sila sa buong mundo sa ginagawa nila. Kaya nga dapat ipaalala, 'di ba? Ilabas ng mga taong gobyerno ng DND, ng DFA, sino man sa kanila, yung kasunduan noon kung bakit kinilala ni Apolacay ang China o yung One China policy at nilaglag kasabay nun ang Taiwan, which is the legitimate government ng China. Dahil hindi naman po natalo yung mga yan. Umiwas na lang ang mga yan sa pagkatalo. Kaya kinakailangan dyan, opisyal na matalo yan eh. Pero hindi eh. Walang any agreement like kahit man lang sana truce agreement, yung temporary, tigil muna tayo ng away. Temporary, bati-bati tayo, wala kang ganun eh. Parang South Korea at North Korea lang yan eh. Naka-suspended animation lang ang kanilang civil war. Yan po sa China, ganun din ang status niyan eh. Walang surrender po na naganap yung Taiwan. 'Di ba? Kailangan dito talaga for now, abangan natin yung mga susunod na paliwanag. And I'm hoping na magpaliwanag po talaga dito ang Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard dahil napaka-unusual nito. Aware sila kung ano yung mga mangyayari eh.